Kumakalat ang takot sa Russia. Pero huwag kayong mag-alala. Narito si Vladimir Putin. Sa kanyang malaking talumpati sa Sochi, sinabi ni Vladimir Putin sa mga Ruso na ang mga bansa sa kanluran ay naghihirap habang ang Russia ay umuunlad. Ito ay dahil sa 3,000 na mga parusa na ipinataw ng kanluran sa ekonomiya ng Russia. Pero kung titingnan mo, ang mga kilos ni Putin ay hindi talaga tugma sa kanyang mga sinasabi. Kung maganda ang ekonomiya, bakit nagnanakaw si Putin ng bilyon mula sa mga oligarko? Kung maayos ang ekonomiya, bakit negatibo ang bawat sukatan na inilalabas ng sentral na bangko ng Russia? Nakikita mong bumabagsak ang ekonomiya. Pati benta ng kotse, kita sa langis at gas, at kalakalan sa mga bansa gaya ng China. Ngayon, para maging patas kay Putin, may ilang industriya na talagang umuunlad sa Russia. Malapit nang maging ang Russia ang bansa na may pinakamalaking krematoryo sa buong mundo. Alam mo, sobrang laki na ng kita ng negosyo kapag gumagastos na sila sa walang kwentang ads. Halimbawa, bakit ang kumpanyang gumagawa ng kabaong sa Moscow ay gumagamit pa ng mga modelo sa kanilang ads? Sobra na talaga ang pera nila. Sige, pag-usapan natin kung paano at bakit kinukuha ni Putin ang bilyong yaman mula sa mga oligarkong siya ang nagpalaki. Bago yan, ipapakita ko muna ang clip niya sa Sochi event kung saan nagyayabang siya sa ekonomiya ng Russia. Panoorin natin. Alam nyo kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ng ating mga kalaban nitong mga taon para lantaran tayong itaboy sa pandaigdigang sistema at itulak sa pampolitika, kultural, impormasyong pag-iisa at ekonomikong sariling sikap. Dahil sa dami at lawak ng mga parusang tinawag nilang sanction, ang Russia ang naging record holder sa kasaysayan ng mundo. 3,000 at libong o baka higit pa na mga uri ng restriction na may isip mo. Kaya, naabot ba nila ang layunin nila? Sa tingin ko, hindi na kailangang sabihin pa para sa lahat ng narito, lubusang nabigo ang mga pagsisikap na ito. Ipinakita ng Rusya sa mundo ang mataas na katatagan at kakayahang tiisin matinding panlabas na presyon, na tinamarang hindi lang isang bansa ang mabasag, kundi pati na rin ang buong koalisyon ng mga estado. Dito, dama natin ang lehitimong pagmamalaki para sa Rusya, sa ating mga mamamayan at sandatahang lakas. Gusto ko namang talakayin ang mas seryosong bagay. Lumilitaw na ang pandaigdigang sistemang gustong magpaalis sa atin ay ayaw namang tanggalin ng Rusya. Kailangan ang Rusya para sa pandaigdigang balanse. Hindi lang dahil sa ating teritoryo, ating populasyon, ating depensa, teknolohikal at industrial na potensyal o ating yamang mineral. Bagamat, syempre, lahat ng ito ay napakahalagang mga salik. Ngunit higit sa lahat, hindi mabubuo ang pandaigdigang balanse kung wala ang Rusya. Walang balanse sa ekonomiya, estratehiya, kultura o lohistika, wala talaga. Naniniwala akong napagtatanto na ng mga nagtangkang sirain ito. May ilan pa rin gayunpaman na matigas pa rin sinusubukang makamit ang kanilang layunin, ang bigyan ayon sa kanila ng isang estratehikong pagkatalo ang Rusya. Kung hindi nila ito makita, siguradong mabibigo ang plano. Umaasa pa rin akong ang buhay ang magtuturo ng leksyon kahit sa pinakamatigas sa kanila. Madalas silang gumawa ng ingay at manakot ng total blockade. Sinabi pa nga nila ng hayagan, walang pag-aalinlangan na gusto nilang pahirapan ang mga Ruso. Iyan ang salitang pinili nila. Gumawa sila ng mga plano, bawat isa'y mas kahanga-hanga sa nauna. Sa tingin ko, dumating na ang panahon para kumalma, lumingon sa paligid, alamin ang kanilang kalagayan, at magsimulang bumuo ng relasyon sa isang ganap na ibang paraan. Kita mo, ang oligarkong Ruso na ito ay may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa Rusya, na ngayon ay pagmamay-ari na ni Putin. Sa Rusya, dapat sundin ng mga oligarko ang patakaran. Ang pera mo ay pera ni Putin, at ang kanya ay sa kanya lang. Pero sige, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung ano talaga ang dahilan kung bakit inagaw ni Putin ang kumpanyang ito ayon sa mga abogado ni Putin. Ang kumpanyang ito na kumikita ng bilyon-bilyong dolyar sa Rusya ay inililipat ang pera sa overseas account sa Australia at Estados Unidos. Alam mo na, mga bansa kung saan hindi basta-basta kinukuha ng gobyerno ang pera mo. Pero para kay Putin, hindi ito katanggap-tanggap dahil ang mga bansang ito ay nagsusupply ng mga armas sa Ukraine. At ibig sabihin nito,
ay hindi ka pwedeng maglipat ng pera sa mga bansang ito. At iyan ang dahilan na ibinigay ng mga abogado ni Putin para kunin ang kumpanyang ito. Napakalohikal. Alam naman nating lahat ang totoong dahilan. Kailangan ni Putin ng pera para mapanatili ang kanyang makinarya ng digmaan. Kaya gagawin niya ang lahat para makuha ito. Kaya nga, hindi na rin sinusubukan ng mga abogado na magbigay ng legal na dahilan kung bakit nila kinukuha ang mga kumpanya. Gumagawa na lang sila ng kung ano-ano. Parang si Charlie sa It's Sunny in Philadelphia. Ang ganitong mga bagay ay lalo pang dadami sa mga susunod na buwan. Dahil lahat ng tradisyonal na pinagkakakitaan ni Putin at ng kanyang mga oligarko bago ang digmaan na ito ay mabilis na nauubos. Kamakailan, may anunsyo mula sa Russia na siguradong hindi inakala ng marami na makikita nila sa kanilang buhay. Mag-aangkat na ng gas ang Russia mula China matapos tumigil ang 40% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia dahil sa mga parusa ng Ukraine. Ibig sabihin, hindi na natin pwedeng tawaging gasolinahan ng mundo ang Russia. Kailangan natin ng bagong palayaw dito. Isa na naman itong halimbawa ng pagtupad ni Putin sa pangakong binitiwan niya sa mga mamamayang Ruso. Tulad ng ipinangako niya, hindi na sila gasolinahan ng China. Pero laging may kakaibang pangyayari. Para sa Rusya, malaking dagok ito. Dahil alam nyo naman, umaasa talaga ang Rusya sa export ng krudong langis at mga produktong langis para sa pera ng bansa. Ngayon, dito ko gustong ipaliwanag ng kaunti kung ano ang sitwasyong ito. Dahil maraming tao ang hindi ito nauunawaan at nagkokomento sila sa ibaba na, "Uy, nag-e-export pa rin ng langis ang Rusya." At tama kayo, kung sino man ang nagkokomento niyan. Sa katunayan, tumaas pa nga ang pag-export ng krudong langis ng Rusya. Dahil ang krudong langis ang pinoproseso ng mga refinery para maging pinal na produktong langis. Dahil hindi na kayang i-refine ng mga refinery sa Rusya ang krudong langis, mas marami na lang silang ine-export na krudo. At hindi sila nag-e-export ng mga produktong langis. Kasama dito ang gasolina o anumang produkto na galing sa pagproseso ng krudong langis. Kailangan nilang mag-import ng mga ganitong produkto. Nagdudulot talaga ito ng problemang pinansyal dahil kahit na kumikita ang Kremlin mula sa krudong langis, mas malaki ang kinikita nila sa mga produktong langis dahil mas malaki ang tubo kapag nag-e-export sila ng mga produktong langis kaysa sa krudong langis lang. Kaya bumaba ang tubo ng Kremlin mula sa pag-e-export ng langis nito. At hindi pa kasama dyan ang dagdag gastos nila sa pagbili ng mga produktong langis tulad ng gasolina mula sa mga bansa gaya ng China. Siyempre, hindi ito gagastusin ng Kremlin mula sa sarili nilang bulsa. Ipapasa lang ang gastos na ito sa mga bumibili ng langis para sa sasakyan o iba pang pangangailangan. Pero sa kabutihang palad para sa mga mamimiling Ruso, baka hindi nila masyadong kailangang mag-alala tungkol dyan dahil bumabagsak ang benta ng sasakyan sa Rusya. Bumaba ng halos 20% ang benta ng sasakyan sa Rusya noong Setyembre. At mas matindi pa ang problema kung titingnan mo ang mga tagagawa ng sasakyan na Ruso mismo. Ang pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa Rusya, Evotivos, ay bumaba ng halos 25% ang benta noong Setyembre. Isa na naman itong halimbawa ng pagtupad ni Putin sa mga pangakong binitiwan niya. Sinabi niyang muling itatayo ang Soviet Union at ginagawa niya ito sa harap natin. Malapit na. Kailangang maghintay ng mga Ruso ng 10 taon para makagawa ng kotse dahil mawawala na ang mga industriya sa bansa. Naalala ko tuloy ang biro noon ni dating Pangulong Ronald Reagan. Alam mo, may 10 taong paghihintay sa Unyong Sobyet bago maihatid ang isang kotse at isa lang sa bawat 7 pamilya sa Unyong Sobyet ang may sariling kotse. May 10 taong paghihintay. Kailangan mong dumaan sa mahabang proseso at magbayad ng paunang bayad kapag bibili ka. And not ariw eto dabay ng lalay, and it ang kanilang kwento na sila mismo ang nagkukwento ng biro na ito. Na itong lalaki nagbigay na siya ng pera at sinabi sa kanya ng taong namamahala, "Sige, bumalik ka na lang pagkatapos ng 10 taon para kunin ang kotse mo." At sinabi niya, "Umaga o hapon?" Sabi ng lalaki sa counter, 10 taon mula ngayon, ano namang pinagkaiba nun?" At sabi niya, darating ang tubero sa umaga. Babalik ang Unyong Soviet
At babalik ito sa isang kakaibang paraan. Alam mo, sa Rusya, hindi pinapayagan ang pagtanggal ng manggagawa dahil makakasama ito sa imahe ni Vladimir Putin at sa ekonomiyang ipinagmamalaki niya. Ibig sabihin, imbes na tanggalin ang mga manggagawa, binabawasan na lang ng mga kumpanya ang mga araw ng kanilang trabaho. Dati 5 araw ang trabaho kada linggo. Ngayon may ilang kumpanya na 4 na araw na lang ang pasok. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang gumastos ng malaki ang mga kumpanya sa mga manggagawa at maipapakita pa ring mataas ang employment sa Rusya. Problema sa sistemang ito, kailangan ng mga manggagawa magtrabaho ng mas marami sa mas maikling oras, pero mas mababa ang sahod. Kita nyo naman siguro ang mga problemang maaaring idulot nito, di ba? Hindi naaalagaan ng maayos ang mga kagamitan sa mga kumpanyang ito ng kotse. Kaya nagdudulot ito ng maraming problema na nagre-resulta sa pagbaba ng benta at, syempre, nauubusan ng pera ang mga negosyo. Ito mismo ang nangyayari sa mga kumpanyang Ruso ng kotse. Isang linggo nang gumawa nito ang pinakamalaking kumpanya, ngayon naman ang pangalawang pinakamalaking kumpanya ng kotse, nagpapalabas ng empleyado matapos subukan ang short work week. Inobasyon. Ngayon, pagkatapos marinig lahat ng ito, maaaring mukhang halos lahat ng industriya ay bumabagsak sa Russia. Pero hindi iyon totoo. May isang negosyo na talagang umuunlad. Ang digmaan sa Ukraine ay nangangahulugan na isang bahagi ng ekonomiya ang umuunlad. At iyon ay ang mga libing. Habang dumarami ang namamatay, mabilis ding lumalago ang industriya ng libing sa Russia. Ang nakakatawang bahagi nito ay inilathala mismo ng Russian state media ang mga numerong ito. Sa kabila nito, tumatanggi pa rin ang Kremlin na tanggapin na umabot na sa 1 milyon ang nasawi at nasugatan sa hanay ng Russia sa mga frontline. Talakayin natin ang mga numerong ito. Ayon sa Russia at Outlet, tumaas ng 13% ang merkado ng serbisyo sa libing ng bansa sa unang 4 na buwan ng 2025, kung saan halos 200 bagong negosyo ang nagbukas para tugunan ang demand na ito. Hindi ko alam na may ganitong talaan ang mga bansa. Pero pakinggan mo ang mga estadistikang ito. Tumaas ng 9% ang kabaong at 15% ang paghuhukay ng libingan noong Abril. Dahil mabilis lumago ang mga negosyong ito, pakiramdam ko bibilhin na ng pribadong mamumuhunan sa Rusya ang mga funeral home sa lalong madaling panahon. Gusto ko lang makakuha ka ng ideya sa pag-iisip ng mga Ruso. Nakikita natin ang mga numerong ito at iniisip ko na hindi ito tatanggapin sa kanluran. Pero iba talaga ang Rusya. Ang hukbong Ruso ay nakakaranas ng 20,000 sundalong namamatay bawat buwan. Sa kabuuan, nakaranas na sila ng 1 milyong kaswalti. Kalahati ng mga taong iyon ay hindi na makakabalik dahil sa tindi ng sugat nila. Wala rin namang pakialam si Putin. Pero kung titingnan sa pananaw ng tao, dapat magsimulang mag-alala. Ang mga mamamayang Ruso, mabilis na nauubos ang mga kabataang lalaki at kalalakihan sa Russia. Siguro inosente ako at di ko maintindihan ang pag-iisip ng mga Ruso. Inosente na pero ito ang kung kasaysayan ng Russia ang magiging gabay. Kaya matututuhan mo na anumang positibong kinalabasan ng digmaan ay palaging nagpapalakas sa rehimen sa namumunong uri. Kahit nung digmaang Napoleonic noong 1812 o ikalawang digmaang pandaigdig o digmaang Ruso-Turko, 1877, 1878. Kaya ang tagumpay ay palaging, alam mo na, ang malaking pagtutulak para sa rehimen. Ang mga Ruso ay di inaalala ang halaga, lalo na noong ikalawang digmaang pandaigdig na isa talagang sakuna dahil sa laki ng pagkalugi. Talagang napakasama ang kalidad ng pamamahala at pamamalakad ng digmaan sa simula nito. Pero ang kinalabasan ay tagumpay at wala namang nag-alala. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng rehimen ni Putin ang ikalawang digmaang pandaigdig bilang pinakamalaking tagumpay. Kung tatanungin mo ang mga Ruso tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, marami, lalo na ang kabataan, ay di na maalala na magkaalyado noon ang Amerika at Imperyong Britanya. Kung hindi tumulong ang Amerika, hindi sana nakaligtas ang Rusya noong unang taon ng digmaan. Pero parang unti-unti na itong nakakalimutan, kaya ito, tayo ang nanalo, tayo. Ang iba ay tila nawalan na ng halaga, kaya kabuuang kamangmangan ito sa kasaysayan, ngunit ipinagmamalaki nating tayo ang nanalo. Ngayon, sa kabilang banda, bawat pagkatalo. Kahit noong digmaang Crimean, 1853, 1856, tinalo ng Britanya, Pransya at Turkey ang Russia.
Sa totoo lang, sa Crimea mismo, lupa ng Russia, na nagdulot ng matagal ng pinagtatalunang mga reforma para wakasan ang pagkaalipin at maari mo ring sabihin na ang mga reforma ni Alexander Ikalawa noong 1861, 1860 at dekada 1960 ang pinaka malalalim na liberal na reforma sa Russia. Maaari mo ring tingnan ang digmaang Ruso-Hapones noong 1945, isa pang pagkatalo at revolution sa Moscow. At pagkatapos, sa totoo lang, kaguluhan na lang talaga, alam mo yun, nagkalat sila sa buong Rusya. Napilitan ang monarkiya magbigay ng malaking concession, kaya nagkaroon ng constitutional na monarkiya noong 1917, nagkaroon ng stalemate sa unang digmaang pandaigdig at hindi maganda ang kalagayan ng Rusya. Bumagsak ang rehimeng sakuna ang digmaan sa Afghanistan at ang malinaw na pagkatalo sa Cold War ay nagdulot ng pagbagsak ng Unyong Soviet. Kaya, hindi sapat na takutin ang mga Ruso gamit ang mga pagkalugi. At huwag kalimutan na para sa maraming Ruso na ipinapadala sa harapan, kaunti na lang ang natitirang pagpipilian. Maalam na iniiwasan ni Putin ang mobilisasyon sa Moscow at St. Petersburg. Halos hindi nadadamay ang dalawang lungsod na iyon. Ayaw mo, si Putin ayaw niya ng anumang potential. Hindi kaguluhan pero alam mo na ito ay parang sa Usher lang. Hindi masaya. Basta, sa mga pangunahing lungsod, parang megapolis yan ito. Kaya kung titingnan mo ang hukbong Ruso, ito ang kanilang ponto. Bahagi nito ay na-recruit ako mula sa mga kulungan, mula sa mga bilangguan, bahagi nito mula sa mga pambansang republika, bahagi mula sa mga napaka-depressed na rehiyon. Kaya ang mga tao ay binabayaran ng medyo maayos. At okay, ito para sa mga pamilya. May nawala sa amin pero mas marami kaming pera kaysa sa inaakala namin, paalam. Kaya hindi ito magtatagal magpakailanman. Sang-ayon ako, may critical na dami. Posibleng maubusan talaga ng pera si Putin. Isa rin itong problema. Yun ay para mabayaran ng tama sa mga pagkalugi. B, alam mo, muli maring hindi siya magkaroon ng sapat. Alam mo na isang desperadong tao lang napupunta doon. Pero may kapangyarihan pa rin siya, kaya ano ngayon? May access pa rin siya sa mga tao. Ano pa kaya ang mas delikado para kay Putin? At iyan ang matagal ko nang isinusulong at sa kasamaang palad, hindi ito pinansin ng mga kanluraning bansa ay ang habulin ang mga utak, kailangan mo ng brain drain. Si Putin ay maaring may ilang milyong dagdag mga sundalo para sa harapan pero napakalit ng reserba niya ng mga inhinyero, eksperto sa computer at mga tagapamahala ng pananalapi. At simpleng pagbibigay lang sa kanila ng pagkakataong umalis ng Rusya. At marami sa kanila sa totoo lang ay nagtangkang umalis noong 2022 pero sinabi ng Europa at Amerika na hindi namin kailangan yan, kailangan mong bumalik kaya walang mga visa. Kaya nakikipagtulungan ako sa ilang miyembro ng oposisyon ng Rusya tulad ni Mikhail Khodorkovsky. At nagmungkahi kami ng isang simpleng deklarasyon. Ginawa namin ito sa Berlin, tinawag na Berlin Declaration. Alam mo, mahaba ang teksto nito pero may 3 pangunahing bahagi ito. Ang gustong umalis ng Russia ay kailangang kilalanin na kriminal ang digmaan, hindi lehitimo ang rehimen at ang Crimea ay sa Ukraine. Kapag pumirma ka ng deklarasyon, kriminal ka na sa Russia at hindi ka na pwedeng manatili roon. Pagkatapos, maaari ka nang lumipat sa ibang lugar. At karamihan sa mga taong kukuha ng pagkakataong ito, sila mismo ay mula sa mga kategoryang ito, mga inhinyero, eksperto sa computer, at mga tagapamahala ng pananalapi. Hindi nila kailangan, hindi sila mga refugee mula sa Syria o Afghanistan, kaya ang mga taong iyon ay talagang makakatulong sa lipunan. At yan ang tinatawag kong pabirong Russian Taiwan. Paano kung kunin na lang natin ang mga taong ito at pahinain ang war machine ni Putin? Kasi kailangan mo ng mga inhinyero. Kaya siguro, may daan-daang libong tao na ganon. Yan, makinarya ng digmaan ni Putin ay hindi titigil pero hindi na ito kasing bisa at nakamamatay. Totoo ito. Para magawa ito, dapat mong itakda ang estratehikong layunin na manalo sa digmaan. At gaya ng sinabi ni Winston Churchill, salamat sa pagbanggit sa kanya. Kaya ito ay tagumpay, pareho lang, hindi mahalaga. Layunin natin ang tagumpay pero kahit sina Biden, Trump at mga leader ng Europa, wala ni isa ang nagsalita tungkol dito. Lagi na lang alam mo yun, paano tayo makakaalis sa gulong ito?